Noong isang panahon, inasahan ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na tatagal lamang ng ilang araw ang digmaan sa Ukraine. Inakala niya na ang makapangyarihang hukbong Ruso ay magmamartsa hanggang Kyiv at agad na magwawagi. Mahigit 3 taon na mula nang hinulaan ng mga eksperto na kahit ipagpatuloy ni Putin ang digmaan, mamamatay siya bago pa man masakop ng Rusya ang Ukraine. Sa kabila nito, mukhang mas desperado pa ngayon ang leader ng Rusya na hindi lang ipagpatuloy ang pananakop, kundi palawakin pa ito. Sa kanyang pagsasalita sa St. Petersburg International Economic Forum noong Hunyo 20, gumawa si Putin ng nakakagulat na pahayag na ang buong Ukraine ay pag-aari ng Rusya. Maraming beses ko nang sinabi na itinuturing kong iisang lahi ang mga Ruso at mga Ukrainyano. Sa ganitong diwa, ang buong Ukraine ay atin. Dagdag pa niya, may lumang kasabihan na kung saan man tumapak ang sundalong Ruso, atin na iyon. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng takot hindi lamang sa Ukraine, kundi pati na rin sa ibang mga bansa. At pinatutunayan din nito ang matagal ng hinala ng maraming eksperto na hindi lang ito ang gusto ni Putin. Ang 4 na rehiyon na una niyang tinarget at inangkin nang magsimula ang pananakop. Ito ay ang Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Ang gusto niya ay ang buong Ukraine. Pinatutunayan ito ng mga ebidensya sa aktwal na kaganapan. Dahil kamakailan ay agresibong sumusulong ang mga puwersang Ruso sa rehiyon ng Sumy ng Ukraine, habang umuusad din sila sa rehiyon ng Kharkiv. Dahan-dahan ang kanilang pag-usad dahil sa matinding paglaban ng mga Ukrainian sa mga frontline, pero unti-unti silang nakakakuha ng teritoryo. Noong Mayo ng taong ito, tila kinumpirma ni Putin ang kanyang plano na sakupin pa ang mas maraming teritoryo ng Ukraine kaysa sa una niyang inangkin. Matapos ang pagbisita sa rehiyon ng Kursk sa Russia, kung saan naglunsad ang Ukraine ng matagalang opensiba noong Agosto, ngunit karamihan ay napaatras ng mga Ruso. Noong mga unang buwan ng 2025 hiniling ni Putin na magkaroon ng buffer zone sa hangganan ng Russia. Inaprubahan na natin ang paglikha ng kinakailangang security buffer zone sa ating mga hangganan. Masigasig na gumagawa ang ating militar upang maisakatuparan ito. Mas nauna ngayong taon, hiniling ni Oleg Ivanov, isang Rusong komandante, ang katulad na estratehiya. Inilarawan niya rin kung gaano kalaki ang buffer zone. Napakahalaga na ang zone na ito ay hindi bababa sa 20 kilometro ang lapad at mas mainam kung 30 kilometro na umaabot sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Ayon kay Angelica Evans, isang eksperto at analistang Ruso mula sa Institute for the Study of War, na nakabase sa Washington District of Columbia. Ang ideya ng buffer zone ay bahagi lang ng plano ni Putin na unti-unting ipakilala ang ideya ng pagkuha ng mas marami pang teritoryo ng Ukraine. Sa panayam ng The Telegraph, sinabi ni Evans na iyon ay isang magaan na paraan para ipakilala iyon sa information space. Ang buffer zone na ito ay 30 kilometro lamang para protektahan ang mga Ruso. Pagkatapos, hindi ka na ganoon kalayo sa mga pangunahing lungsod sa rehiyon. Kaya bakit hindi kunin ng mga iyon? Iniisip ni Putin, karapatan natin kunin ang mga iyon dahil mga makasaysayang lungsod ng Russia ang mga iyon, hindi ba? Mabagal ang usad. Sa tingin ko, sa huli ay makikita natin ang pagbabalik ng pagkilala na kunin ang buong Ukraine. Mayroon ding katotohanang tila inutos ni Putin ang pagtaas ng mga pag-atake sa mga sibilyang target nitong nakaraang mga linggo. Noong Hunyo 18, nagpakawala ang Russia ng maraming drone at missile sa Kyiv, Ukraine, na pumatay ng 18 at nasugatan ang mahigit 150. Tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pag-atake bilang isa sa pinakakakilakilabot mula nang magsimula ang digmaan. At nakita niya itong palatandaan na nais ni Putin magpatuloy ang digmaan. Wala pang isang linggo. Noong Hunyo 24, isa pang nakamamatay na pag-atake ang tumama sa Ukraine, na pumatay ng 17 sibilyan sa Dnipropetrovsk, kabilang ang isang batang paslit, nang tumama ang mga misil ng Russia sa mga paaralan, ospital, at isang pampasaherong tren sa araw. Muli, kinondena ni Zelensky ang karumaldumal na pag-atake at sinabing walang pakialam ang mga puwersa ng Russia sa buhay ng tao. Sa pananaw ni Evan, bahagi lahat ng mga ganitong pag-atake sa pangmatagalang plano ni Putin na sirain ang moral ng Ukraine at palayasin ang mga tao mula sa mga lugar na nais sakupin ng Russia.
Karamihan sa mga pag-ataking ito ay naglalayong pabagsakin ang moral ng mga Ukrainian, lalo na ng mga pamayanan malapit sa linya ng labanan. Pagsisikap na mahikayat ang mga tao na umalis upang mapadali ang pagsakop sa mga lugar na ito sa hinaharap. Noong Mayo, isa pang palatandaan na hindi pa tapos si Putin ay nang ang mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na sinuportahan ng mga kinatawan mula sa administrasyon ni Trump ay hindi nagpakita ng tagumpay o positibong resulta. Sa mga usapang iyon na ginanap sa Istanbul, tinakot ng Russia ang Ukraine ng mga taong tuloy-tuloy na digmaan maliban na lang kung susunod ito sa mga hinihingi ng Kremlin. Ayon kay Vladimir Medinsky, pinuno ng delegasyon ng Russia, lalaban ang Russia gaano man katagal at dagdag pa niya, ayaw namin ng digmaan, ngunit handa kaming lumaban ng 1, 2, 3 taon o gaano man ito katagal. Nakipaglaban kami sa Sweden ng 21 taon. Gaano kayo katagal handang lumaban? Tanong ni Medinsky na tumutukoy sa Great Northern War mula 1,700 hanggang 1,721 sa pagitan ng Russia at Sweden. Noong pinamunuan ni Emperador Pedro ang Russia, kilalang inihalin tulad ni Putin ang sarili niya kay Pedro noong mga unang yugto ng digmaan. Noong Hunyo 2022, sinabi niya na si Pedro ang Dakila ay nakipaglaban sa Great Northern War ng 21 taon. Parang nakikipagdigma siya noon sa Sweden. May kinuha siya mula sa kanila, pero hindi talaga siya kumuha. Ibinalik lang niya. Ano ba talaga ang sa Russia? Mukhang bahagi rin ng ating tadhana na ibalik kung ano ang sa Russia at palakasin ang bansa. At kung magsisimula tayo sa katotohanang ang mga pangunahing pagpapahalagang ito ang pundasyon ng ating pag-iral, tiyak na magtatagumpay tayo sa paglutas ng hamon na ating kinakaharap. Malinaw na nais ng Pangulo ng Rusya na makita siya sa parehong antas ni na Pedro ang Dakila at iba pang makasaysayang emperador at pinuno. Nais niyang makilala bilang isang nagwaging pinuno na nakapagdala ng tagumpay sa digmaan at lumawak ang teritoryo ng kanyang bansa na maitatala sa kasaysayan bilang makapangyarihan at malakas. At ang Ukraine ang bansang kailangang magbayad ng presyo para sa kanyang kayabangan at makasarili. Pero tingnan natin ang katotohanan. Kahit gustuhin pa ni Putin na sakupin ang buong Ukraine, wala siyang pagkakataon na mangyari iyon habang siya ay nabubuhay. Ipinanganak noong Oktubre 7, 1952 si Putin ay 72 taong gulang na at malapit ng magiging 73. Nakakatuwang isipin, ang karaniwang haba ng buhay sa Russia ay 73. Siyempre, mas maginhawa ang buhay ni Putin kumpara sa karaniwang Ruso. May access siya sa dekalidad na medikal na pangangalaga at iba pa. May kasaysayan din ng mahabang buhay ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama, si Vladimir, ay nabuhay ng sapat para ipagdiwang ang kanyang 88 kaarawan. Posibleng mabuhay si Putin ng mas matagal kaysa sa karaniwang Ruso. Tulad ng kanyang mga kamag-anak, ngunit tulad ng lahat, darating din ang oras na aabutan siya nito. Sa kabila ng imahe ng pagiging matatag na ipinakikita ni Putin sa media, at sa iba pang mga pinuno ng mundo, may mga palatandaan ng kanyang kahinaan sa kanyang pagtanda. Ilang ulat sa paglipas ng mga taon ang nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan na may mga suhestyon ng pangmatagalang sakit tulad ng cancer o Parkinson's disease. Mas maaga ngayong taon, sinabi ni Zelensky na malapit nang mamatay si Putin at binanggit niya, mamamatay na siya sa lalong madaling panahon. Yan ay isang katotohanan at matatapos na ang lahat. Dagdag pa niya, mas bata ako kaysa kay Putin kaya mas maganda ang tsansa ko. Sa totoo lang, walang nakakaalam kung gaano pa katagal mabubuhay si Putin. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi na siya mabubuhay ng karagdagang 70 taon. Marahil ay ganyan katagal bago masakop ng Russia ang buong Ukraine kung patuloy itong sasalakayin sa kasalukuyang bilis. Ang pagtatayang ito ay batay sa datos ng ISW na ayon sa Telegraph ay nagsasabing nagawa ng Russia na angkinin 227 milya kwadrado o 588 kilometro kwadrado ng lupain ng Ukraine noong Hunyo. Mas mataas kumpara noong nakaraang buwan ng Mayo, kung saan nakamit ang 175 milya kwadrado o 507 kilometro kwadrado. Ang mga nadagdag noong Mayo ay mas mataas din kumpara noong Abril at Marso, kaya't nagpapakita ng ilang pagbuti ang Russia sa bahaging ito. Ngunit kahit na may mga pagbuting iyon, aabutin pa rin ng 7 dekada bago masakop ang Ukraine sa kasalukuyang bilis. At hindi pa kasama riyan ang maraming iba pang mga salik at posibilidad.
tulad ng napakatotoong posibilidad na magpatuloy ang Ukraine sa paglulunsad ng mas marami pang matagumpay na kontra-atake. Bawiin ang mga nawalang lupa at ipagpatuloy ang pag-atake sa kaibuturan ng Russia, gaya ng ginawa nito kamakailan sa Operation Spiderweb na mga drone strike. Kung mapapanatili ng hukbong Ukraine ang momentum at ipagpatuloy ang estratehiyang pagtutok sa pinakamahalaga at pinakamakabuluhang bahagi ng makinarya ng digmaan ng Russia, mabilis nilang mapapabagal ang pag-usad ng Russia sa pag-agaw ng mga lupain, mapapatagal ang digmaan, at lalo pang mapapabigat ang presyur kay Putin. Halimbawa, paulit-ulit na tinarget ng Ukraine ang mahahalagang target sa lohistika sa mga sinakop na teritoryo at maging sa mismong lupa ng Russia. Mga target tulad ng imbakan ng langis, linya ng tren, tulay, mga tren, planta ng produksyon, pabrika ng armas, base ng himpapawid at iba pa. Kapag pinag-iinitan ng Ukraine ang ganitong mga lugar, labis itong nakakasagabal sa mga plano ng digmaan ng Russia, nagdudulot ng kaguluhan at pagkaantala. Napilitan ang mga Ruso na mag-isip muli, mag-adjust, at gumamit ng mas maraming oras at resources para ayusin ang pinsala at ibalik sa ayos ang kanilang operasyon. Lahat ng iyon ay muling nagpapahina sa posisyon ng Russia at nagpapahaba sa labanan, na nagbibigay sa Ukraine ng mas maraming oras at pagkakataon para magtipon muli, mag-organisa, at mabawi ang mga nawalang teritoryo. Sa bawat pagkakataong nababawi ng Ukraine ang nawala nitong teritoryo, bumabalik ito sa Russia sa simula dahil kailangan nilang maglaan ng mas maraming oras, tao at mga rekurso ng militar para muling subukang mabawi ang mga rehiyong iyon. Bukod dito, batay sa opensiba ng Ukraine sa Kursk noong nakaraang taon, may kakayahan ang Ukraine na tumawid sa hangganan ng Russia at mabawi ang teritoryong pag-aari nito mula sa mga Ruso. Sa opensibang iyon, nakontrol ng Ukraine ang 2 ng mga pamayanan at halos 500 milyang parisukat ng lupa. Nakabihag din ito ng daan-daang sundalong Ruso, nagtanim ng mga anti-tank at anti-personnel na mina sa buong rehiyon, at winasak ang mahahalagang bahagi ng infrastruktura at kagamitang militar ng Russia. Siyempre, napilitan ding umatras ang mga Ukrainians kalaunan, pero isa lang ito sa mga halimbawa ng palitan ng kontrol sa labanan. Kahit na nakakakuha ng tagumpay ang Russia sa ilang mahahalagang lugar, maraming posisyon sa mga frontline kung saan tabla o walang malinaw na panalo ang digmaan. O suwit, halimbawa, isang kamakailang pag-aaral ng Center for Strategic and International Studies o Center for Strategic and International Studies ang nagsabi na sa ilang rehiyon, napakabagal ng pag-usad ng Russia, parang pagong. Ang mga puwersa ng Russia ay umusad ng average na 50 metro lamang bawat araw sa mga lugar tulad ng Kharkiv. Mas mabagal pa ito kaysa noong Somme Offensive sa unang digmaang pandaigdig, kung saan ang Pransya at Britanya ay umusad ng average na 80 metro bawat araw. Ayon sa ulat, kakaunti lamang ang 5,000 kilometro kwadradong teritoryo sa Ukraine na sinalakay ng Russia mula Enero 2024. Katumbas lamang ito ng mas mababa sa 1% ng teritoryo ng Ukraine at naganap pangunahin sa Donetsk, Luhansk at Kharkiv Oblast. Ipinapakita nito kung gaano kaliit ang tunay na pag-usad ng Russia. Ang Luhansk ay isang partikular na malinaw na halimbawa nito. Isa ito sa mga pangunahing rehiyon na unang tinarget ng Russia sa kanilang pananakop at malaki ang naging kalamangan nila sa pagsakop dito. Dahil matagal nang sinakop ng mga separatistang suportado ng Russia ang malaking bahagi ng lugar noon pang 2014. Kahit na matagal nang okupado ng Russia ang karamihan ng teritoryo sa loob ng ilang taon, ngayon lang nila inanunsyo ang ganap na pagsakop sa Luhansk. Noong Hulyo 1, sinabi ni Leonid Pesenchnik, ang pinunong itinalaga ng Moscow sa rehiyon. 2 araw lang ang nakalipas, may ulat na inilabas na nagsasabing lubos ng napalaya ang teritoryo ng Luhansk People's Republic. 100%. Habang tila ipinagdiriwang ng Russia ang balitang ito, ang totoo ay inabot sila ng mahigit 3 taon para makuha ang isang teritoryong masasabi nating pinakamadaling sakupin. Ito ay isa pang malinaw na patunay ng kahangahangang paglaban ng Ukraine at ang kanilang matinding hangaring ipagtanggol ang bawat pulgada ng kanilang lupain. Kahit ang maliliit na pamayanan, baryo,
at mga bahagi ng sakan sa mga lugar na mainit na pinag-aagawan sa mga linya ng labanan. Kung susubukan ng Russia na sakupin ang malalaking lungsod ng Ukraine tulad ng Sumy, Kharkiv at Dnipro o ang kabisera na Kyiv, magiging mas mahirap ito at mas mabangis at mas epektibong ipagtatanggol ng Ukraine ang mga lupang iyon. Ang pagsakop sa isang lungsod ay maaaring tumagal ng ilang taon at magdulot ng maraming buhay ng mga Ruso ang kapalit. Sa pagtatalakay ng buhay ng mga Ruso, tandaang kamakailang nilampasan ng Rusya ang malungkot na bilang ng tinatayang 1,000,000 nasawi o nasugatan. Mahigit 250,000 sundalong Ruso ang napatay na at mahigit 750,000 pa ang nasugatan sa digmaan. Bilang tugon sa mga nakakatakot na bilang na ito, pinalakas ni Putin ang pagre-recruit sa iba't ibang paraan. Nag-aalok siya ng malaking halaga ng pera sa malakas at batang kalalakihang handang sumali. Ang labanan ay nagsimula ng isa sa pinakamalaking pagtawag ng mga sundalo na umabot sa halos 160,000 kabataang edad, 18 hanggang 30, ilang buwan lang ang nakaraan. At sinasabing pinipilit, tinatakot, at pinipersa pa nga ang mga migrante mula sa mga bansa sa gitnang Asya tulad ng Uzbekistan na sumali, lumaban, at mamatay sa mga frontlines. Ang layunin niya ay makita ang kanyang hukbo na maging pangalawa sa pinakamalaki sa buong mundo na may target na 1,250,000 aktibong sundalo. Ngunit limitado ang supply ng mga handa at kayang lumabang kalalakihan ng Rusya para sa digmaang ito. Hindi ito pwedeng patuloy na magpadala ng sunod-sunod na mga tropa sa kapahamakan, itinatapon ang mga buhay ng walang pakundangan at umaasang magwawagi ang marahas nitong paraan sa huli. Kapag nabawasan ang kanilang bilang, mas maraming buhay ang mawawala at mas maraming pamilyang Ruso ang magluluksa sa pagkawalan ng mga miyembro nila. At marami ang sisisihin si Putin at lalo pang magtatanim ng galit sa pamumuno ng Kremlin. Matagal nang ipinapakita ni Putin ang kawalang pakialam sa opinyon ng karaniwang Ruso. Masasaktan ang kanyang ego at masisira ang kanyang pamana kung patuloy na tataas ang pagkalugi ng Russia. Natiyak na mangyayari kung magpapatuloy ang digmaan. Hindi lang mga lalaki ang mauubusan ang Russia kung magpapatuloy pa ang digmaan sa mga darating na dekada. Sa paglipas ng panahon, mauubos din ang mga kagamitang pandigma tulad ng tangke, armored na sasakyan, fighter jet, air defense system, drone, at misil. Sa katunayan, maraming ulat ang nagsasabing nahaharap na ang Russia sa isang uri ng krisis pagdating sa kanilang mga kagamitang militar. Tulad ng binanggit sa pag-aaral ng Center for Strategic and International Studies, nawalan na ang Russia ng malaking bilang ng kagamitan sa lupa, himpapawid at dagat na nagpapakita ng matinding epekto ng kanilang kampanya ng pagkapinsala. Mula Enero 2024, tinatayang nawalan ang Russia ng humigit kumulap 1,149 armored fighting vehicles, 3,078 infantry fighting vehicles, 300 self-propelled artillery at 1,800 at 65 na tangke. Mas kapansin-pansin pa, mas mataas ng malaki ang mga nawalang kagamitan ng Russia kumpara sa Ukraine, na umaabot sa pagitan ng 5 beses hanggang 2 beses na mas marami sa panig ng Ukraine. Ayon sa mga ulat at eksperto, nakakagulat ang bilis ng pagkawala ng kagamitan ng Russia sa digmaan, kung saan sinabi ni Nikolai Mitrokin ng Bremen University sa Germany na mabilis na nasisira ang mga armored vehicles nito. Mas marami ang mga nawalang kagamitan kumpara sa mga bagong ginawa at isinasaayos. Ayon kay Mitrokin, ang supply ng mga sasakyan ng Russia ay tatagal lamang ng ilang buwan sa kasalukuyang bilis ng pagkalugi. Isa pang patunay ito na hindi kaya ng Russia ang digmaan mula sa kanilang perspektiba. Kahit ipinagmamalaki ni Putin ang kahangahangang hukbo at malaking inventaryo ng kagamitan, nagdulot ang pananakop ng matinding pinsala sa mga inventaryong ito at patuloy na winawasak ng Ukraine ang mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia, mga jet, tangke, sasakyan, at infrastruktura. Kapag nangyayari ito, hindi lamang ito nangangahulugan ng pagkawala ng mahahalagang kagamitang pangmilitar, kundi pati na rin sa ekonomiya ng Russia. Dahil ang ilan sa mga kagamitang ito ay nagkakahalaga ng 10-10 o daan-daang milyong dolyar. At kung pag-uusapan ang ekonomiya, masasabi nating iyon ang pinakahindi matatag na bahagi ng buong plano ni Putin. Matapos magsimula ang pananakop,
maraming bansa sa mundo ang nagpatupad ng parusa laban sa Rusya, nag-freeze ng mga ari-arian at nilimitahan ang kalakalan sa Moscow. Sa simula, hindi naman ito masyadong nakaapekto sa ekonomiya ng Rusya. At ilang ulit na nagyabang si Putin kung paano kinaya ng Rusya ang mga parusa at patuloy pa ring umuunlad at yumayabong sa kabila ng mga parusang pinansyal. Pero ang sitwasyon ay labis na lumala nitong mga nakaraang araw. Sa St. Petersburg International Economic Forum, galit na nanonood si Putin habang dalawang eksperto sa pananalapi ng Russia ang nagbabala sa nalalapit na resesyon. Una, sinabi ni Maxim Ryashenkov, ministro ng pagpapaunlad ng ekonomiya ng Russia, batay sa kasalukuyang pananaw ng mga negosyo, tila tayo ay nasa bingit ng paglipat patungo sa resesyon. Pagkatapos, nagdagdag pa si Elvira Nabiulina, pinuno ng sentral na bangko ng Russia. 2 taon na tayong lumalago sa medyo mataas na antas dahil sa paggamit ng mga libreng lakas paggawa. Pero kailangan nating maunawaan na marami sa mga yamang ito ay talagang nauubos na. Kailangan nating mag-isip ng bagong modelo para sa paglago. Maraming estadistika ang nagpapatibay sa mga pahayag na ito. Tulad ng katotohanang, ang pambansang pondo ng yaman ng Russia ay bumagsak na lang sa 3-4 bilyong dolyar na lang ito, samantalang higit sa 113 bilyong dolyar ito bago nagsimula ang digmaan. O ang katotohanang kinakaharap ng Russia, ang kakulangan sa manggagawa na umaabot sa humigit kumulang 2 milyong tao. Nabawasan ng kalahati ang kita sa mahahalagang industriya tulad ng langis at gas nitong mga nakaraang panahon. Maaari lamang umasa ang Russia sa sarili upang suportahan ang humihinang ekonomiya at bayaran ang gastos ng digmaan. Kakaunti ang mga kaalyado nito na handang magbigay ng malaking tulong. Dapat tandaan. Samantala, ang Ukraine, sa kabila ng lahat ng hamon na kinakaharap nito, ay may napakaraming kaalyado sa NATO sa buong Europa at maging sa iba pang bahagi ng mundo. Patuloy na sumusuporta sa bansa ang mga kaalyado sa kabila ng patuloy na kahirapan. Nagpapadala ng sandata, mga sistema ng depensa, at malalaking tulong na umaabot sa daan-daang bilyong dolyar. Kahit ang mga G7 countries ay nagsimulang gamitin ang pondo ng Russia laban dito, kinukuha ang bilyong dolyar na kita mula sa mga ari-arian ng Russia at ibinibigay sa Ukraine para sa depensa, mga proyektong makatao, muling pagtatayo, at iba pa. Dahil sa muling pagpapatibay ng mga leader ng NATO at European Union ng kanilang pangako sa Ukraine at pangakong magpapatuloy ang suporta hanggang tumatagal ang digmaan, hindi maganda ang kalagayan ni Putin. Habang namamatay ang kanyang mga sundalo, naghihirap ang mga tao, wasak ang ekonomiya, at humihina ang militar. Ang pangarap niya na maging parang makabagong Pedro ang Dakila ay unti-unting gumuuguho araw-araw. Kahit pa makahanap ng paraan ang Rusya na manalo sa digmaan at sakupin ang Ukraine makalipas ang mga dekada, matagal nang wala si Putin. Hindi niya kailanman matitikman ang tagumpay na labis niyang hinahangad. Panoorin ang aming bagong video tungkol sa humihina ngayong tag-init na opensiba ng Rusya para malaman kung paano nawawalan ng lakas si Putin. Alamin kung paano sinaktan ng Canada at ng iba pang G7 bansa ang Kremlin sa kanilang bulsa sa pamamagitan ng kapanapanabik na bagong ERA initiative. At syempre, mag-subscribe ka rin sa aming news channel para sa mas regular na araw-araw na updates ng pinakamahahalagang kaganapan mula sa mga frontlines at iba pa.